Guys, good morning! Another day, another farm lot na naman tayo. So, for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan maglo-locate ako na isang property na may sukat na 3.1 hectares. So, ito po ay property na bukod sa napakaraming fruit bearing, punong-puno ng niyog, and then, kompleto po ito, may source tayo ng tubig, kung saan meron tayong pinakasapa dito sa may pinaka-boundaryhan ni property, and then at the same time, may signal ang ating cellphone. Meron din po tayong source ng kuryente kung saan nasa 120 meters lang po yung gagamitin nating wire. So, kompletong-kompleto si property. Ayan, sa mga buyers ko po na naghahanap ng isang farm lot na hindi na kailangang magtanim dahil ito nga po ay punong-puno na ng laman. So, pagpapatuloy na lang po natin yung mga nasimulan po ni seller. Ayan, makikita naman po natin, punong-puno talaga siya. So, grab nyo na po itong property na to. Napakalaki po ng return income nito. And then at the same time, ito po ay Lopez lang. So, ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin si 3.1 hectares. So, let's go. Pansin natin, merong kubo na nakalagay dyan. Ayan. So, dati daw po, nagtira dito sila seller para mabantayan po yung kanilang mga pananim. Medyo marami po kasi inaani dito. So, nag-decide sila na magbantay sila dito. Pero ngayon, nagiging busy po kasi sila dun sa ibang mga properties nila na inaayos nila yung mga documents. So, napabayaan na po nila yung pinakakubo. So, wala nang nagbabantay dito. Ang daming saging. Yung saging po natin halos dikit-dikit na talaga siya. And then, yung si saging po ay maglalaro sa nasa 1,000 kapuno. So, napakarami po talaga. Sila po ay kumikita or umaani po dito. Minsan, nang nasa 5,000 daw po every 2 weeks. So, pera na po yun, So, nagtitibasin na ng saging. Every 2 weeks, ayun po, dinadala po nila dun sa may pinakabayan, and then, yun nga po, may income na sila na 5,000 every 2 weeks yan. Sa saging pa lang, may return income na tayo. Si property po ay may laman na nasa 750 kapuno ng niyog. And then, yung mga niyog na yan, mix na po yan. So, meron tayong mga bagong tanim, and then meron tayong mga namumunga na. Yun nga po yung nag-aani po ng nasa 1 tonelada po, every 45 days. And then, kung medyo naman matumal, yung pagbunga ng ating niyog, so every 2 months po sila nagpapaani. So, may sure return income na po tayo sa saging, and then, plus pa po natin yung ating niyog. So, flat po itong area na nilalakaran namin. Pero si property po ay hindi 100% flat. So, meron tayong part na slope, and then meron tayong part na medyo pa-rolling, pero konti lang naman po yun. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung ilang percent po yung ating flat, and then ilang percent po yung ating rolling, and then yung ating pagka-slope na area. So, mamaya i-reveal ko po yan. Ikutin ko muna si property para matansya ko kung gaano kalawak tong flat area na to, pero medyo malawak. Mas malaki po yung part ng ating flat area. Yan, ikot pa rin tayo. So, tinutour tayo mismo nila seller. Ayan po sila naglalakad. Ayan, meron tayong puno ng lansones na nakita. So, kanina, in-interview ko na po sila seller habang nandun kami sa may pinaka-overlooking. Namamahinga po kami. So, binigay na po niya sa akin yung ibang details. And then, yun nga po, sabi niya, ito po ay may laman na nasa 5 puno ng lansones na umaani po ito ng nasa 500 kilos. So, bukod po dun sa 5 kapuno ng lansones natin, meron din tayong 5 kapuno dito ng rambutan. Yan. So, napakarami nating pagkukuhanan ng return income po. Meron din nakatanim po dito na 5 puno ng mangga.
po yung mga pinaglukaran nila. Masyadong maraming puno ng saging na nakatanim kay property. Halos wala kang maikutan, punong-puno siya ng tanim. Yan, so kanina nag-ikot-ikot ako, bali napunta ako dun sa may pinakagilid po ng sapa, kung saan nakita ko marami nakatanim na puno ng kawayan. So ayun po kay seller, yung puno ng kawayan na yan ay binibili din po sa kanila. Ayan po ay ginagamit dun sa mga nagtutuba. So parang yun yung tinutulayan or inaagusan po ng tuba. So ayan, binibili din po sa kanila. So hindi naman siya nauubos kasi supling lang din naman po ng supling yung mga puno ng kawayan. So tuloy-tuloy naman po yung paglago. Kita ko na yung puno ng lansones, may hagdan pa. So medyo paakyat na po tayo ng konti po, pa-slope na po tayo. Daming bunga ng mga saging. Kainaman po nito, may mga bagong tanim na rin ng mga niyog. Halos dikit-dikit yung mga puno ng niyog niya. Masipag yung nagtanim dito. Ito pa rin tayo. And then kanina po, nasabi rin po sa akin ni seller na ito po ay merong laman na 5 puno ng avocado. So, favorite ko yan. Daming bunga ng saging. Ay, talagang panalong-panalo. Punong-puno itong property na to. Wala ka na halos itatanim dito. Wala siyang paglagyan ng tanim. Wala siyang space. Parang banana farm na rin to. Laki ng puno ng lansones. Yan po, So, napakarami nating pagkukuhanan ng return income dito kay property. Si property po ay nasa 2 kilometers para makarating po tayo ng pinaka-national road, and then another 2 kilometers para makarating naman po tayo ng pinaka-town proper, kung saan nandun na po yung ating palengke, munisipyo. And then good thing po dito kay property, almost cemented road naman po lahat ng dinaanan natin dun sa 4 kilometers in total po. So meron na lang po sigurong ibang part or ilang part na hindi pa nasisemento, pero konting-konti na lang po yan. Pero almost cemented road po lahat. So hindi tayo hihirapin pumunta kay property. Sunod tayo dun sa aking mga kasama. Medyo paakyat na po si property ha. So kagaya ng nasabi ko, si 3.1 hectares po ay hindi po totally flat. So meron tayong part na slope, and then meron tayong part na rolling, pero konting-konti po yung rolling lang natin. Mas marami po yung ating flat, and then yung pagka-slope po natin. Pero kagandahan naman po ng ganyang mga tayo ng lupa, hindi po nai-stack yung pinakatubig. So magandang pagtaniman, kaya nga po very healthy po yung ating mga niyog dito, and then yung ating mga saging, kasi nga po ay hindi po nai-stack po yung pinaka tubig natin kung sakaling dumadating po yung panahon ng tag-ulan. Fresh air, ang lakas ng hangin dito sa may bandang taas. So kagandahan po nitong mga ganitong klase ng tayo ng lupa. Pagdating mo dito sa may pinaka medyo mataas na part, feel na feel mo yung yung hampas ng hangin. So may overlooking din po tayo Ayan, dami niyog. Magandang magtayo ng kubo dito sa may part na to. And then yung medyo pababa po na yan, so bababa tayo, and then flat na rin po. Yan po ay kasama po ni property. Bali dyan po nakatanim yung 5 puno ng rambutan. So parang hindi ko siya mabababa dahil medyo bukod sa medyo may kalaliman, hanap pa ako ng ibang part na pwede kong pagbabaan para makababa po tayo. Medyo may sukal din po so hindi na lang natin bababain.
So kailangan po talagang linisin po si property. Pero kagaya ng nasabi ko, hindi na po natin kailangan dagdagan ng tanim si property kasi halos talagang wala ng space. Talagang punong-puno siya. Ang sarap ng hangin. Ang ganda ng view dito. So yun yung overlooking natin and then doon sa medyo mababang part na yun ay punong-puno pa rin ng niyog. At ang kagandahan ng mga niyog dito, napansin ko ang dami niyang bunga, unlike doon sa ibang mga niyugan na nakita ko, halos kukonti po yung laman ng isang puno, pero dito ang dami laman. Ayan po hindi makita, madilim yung camera natin. Pa rin tayo namamahinga yung aking mga kasama. Ang lakas ng hangin talaga dito Maganda magtayo dito ng kubo. Ayan sarap ng pamamahinga nila. Ayan, ang daming kawayan. So hindi na tayo mamumblema ng pagpapagawa ng ating kubo. Sagana po si property sa kawayan. Halos yung pinakagilid ng sapa, puno po siya ng mga kawayan. So habang binabaybay mo yung pinakasapa, nandun nakatanim yung karamihan po ng ating kawayan. Ay talaga namang napakadaming ng ng bunga ng niyog. Ganyan po kahitik yung bunga ng niyog dito kay property. So karamihan sa mga puno niya ganyan mamunga. So sabi nga po ni seller, minsan hindi na nila nahihintay na maging niyog. Nagpapaani na agad po sila. So buko pa lang kinukuhanan na po nila So para hindi lang daw po nagkakapatong-patong. Dito ng view. Wow, overlooking. So dito sa part na to, kaya dinala po kami ni seller dito. Dito po sila dati nagbahay. So mas feel daw po nilang magbahay sa medyo mataas na part kasi daw po ay, yun nga po, bukod sa malakas ang hangin, tanaw na tanaw nila yung view ng mga karatig po na farmland. Daming anahaw. Ay sagana dito sa puno ng langka. Ayan po Guyabano. Daming guyabano. Ayun po ay parang rambutan. Tapos may mangga. Ayan, mangga po yung isa na yan. Kaya pala may parang mini garden dito. So may mga halaman, ayan po. 3.1 hectares po ay meron pong right of way na merong haba na 120 to 130 meters. And then, good thing po dun sa ating right of way, yan po ay ibibigay lang po sa atin ni seller. So, wala po tayong babayaran ha. Yun pong unang dadatnan natin na property kung saan dikit po sa kalsada patungo dito po sa K3.1, yun po ay pag-aari din po kasi nila seller. So sabi niya para po mabenta po ang kanyang property dito sa may likuran, so bibigay na lang din po niya ang ating right of way para po makapasok po si car. So may lapad po iyan na maglalaro po sa 5 meters yung pinakalapad po niya para po makapasok po si ating car. So tayo na po yung magde-develop po ng pinaka right of way po natin.
So kung meron man pong tatamaan na niyog, dahil nga ito pong property po nila ay punong-puno po talaga ng mga niyog. So yun po ay willing po nilang putulin para po makapasok po ang ating sasakyan patungo dito kay property. Kagandahan nito, willing magbigay po sila seller po ng daan. And then, libre. About naman po sa title ng ating property, ito po ay TCT title, and then patay na po ang ating nasa titulo, pero yung anak po, siya po ang nagbebenta. So sasagutin naman po ni seller ang mga gastusin like CGT and doc stamp, and then hindi na po natin kailangan magpasukat dahil itong property po na to ay bagong sukat lang. So libre na rin po yun, ano. So yan, i-rate ko na po si property. Bali si property po ay merong 40% na flat, and then meron tayong 40% na slope, gradual naman po yun, and then meron po tayong 20% po na medyo pa-rolling, pero hindi naman po as in talagang bangin na bangin po, ano, hindi naman po ganun. So magandang property, mix po yung pinakatayo ng lupa niya. So kagaya ng nasabi ko po dun sa aking mga vlog, mas maganda po kasi yung mga ganitong klase ng tayo ng lupa. At least po, hindi po tayo naiistakan ng tubig. Katunayan, kagabi po umulan, pero hindi naman siya masyadong putik ngayon kasi naagos na po yung pinaka-tubig niya dun sa may pinakababa. So kung tayo po ay magta-travel po Manila, tayo po ay magko-consume po ng nasa 7 hours para marating po natin si property po, ano. So yan, bago tayo magbukas ng ating pinaka-vlog, so pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-road, ano. So ito pong road na to ay bagong gawa, and then ito po yung pinaka-labasan po ng national road po natin patungo po dun sa may pinaka-bayan. And then itong road naman po na to, ito po ay ginagawa, bali ito po ay tatagos ng Macalelon. So ito po ay Lopez Macalelon Road. Ayan. And then kagandahan nito, may mga bahay na. Yan lang po yung source ng ating kuryente. And then dito po tayo kukuha po ng right of way kung saan pag-aari po ito ni seller po, ano. So kukuha po tayo ng 5 meters na lapad road, and then 120 to 130 meters po ang haba niya. So pasok na pasok po yung sasakyan. So ito po yung sinasabi niya na kahit makat po itong mga puno na yan, okay lang po yan. So pasok po yung ating car. And then ito po yung road natin. So, yan po. Ayan. So, palabas na kami ni property. Kung sakali po meron akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. And then, price reveal po tayo. So, si property po ay binebenta po sa halagang 1.7 million lang. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng sure return income, mababawi po yung kanilang pinambili kay property. Ayan, i-avail nyo na po ito. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So may advice ko rin naman po itong property na to, bukod sa napakaraming laman, may sure return income tayo. Even mahaba po yung ating right of way, pero kagandahan nga po, ibibigay po sa atin ni seller. So wala po tayong i-worry po, ano. So develop na lang po natin yung ating right of way. Kung sakaling kumikita na po si property and then inabil nyo na po ito, pwede nyo po magamit yung mga kikitain po sa pagde-develop po ng ating road. And so tip ko lang po yun, ano. Pwede rin po dito ang livestock kasi po ito po ay merong source ng tubig. Ayan. So napakagandang property. Kagandahan nito, Lopez lang. So yan, avail na kayo. Isang magandang property na naman yung na-visit natin dito sa Lopez, Quezon. So by the way, it's me again, Olive, and thank you for watching.